Mas pinaigting ng militarang opensiba laban sa BIFF sa Maguindanao. Naglunsad muli ng airstrike ang mga sundalo. Bukod sa wanted na teroristang si Basit Osman, 5 banyagang terorista rin ang target sa operasyon. Ang mainit na balita hatid ni Cedric Castillo. Kung ang mga residente ng bayan ng Datu Unsay sa Maguindanao nagsimula ng bumalik sa kani-kanilang mga bahay matapos ang bakbakan nitong Biyernes sa pagitan ng AFP at BIFF, kanya-kanyang likas naman ang mga tiga-mama sa Pano ng ilatag ng Armed Forces ang mga asset nito sa palibot ng pinaniniwalaang balwarte ng BIFF. Natatakot kasi yung mga kalalakihan namin doon kay sabi nila pag magpunta daw ng sundalo doon, sabi nila ang natira ng mga lalaki doon, BI. Nahirapan ng mga tao dito sa amin ba? Kaya takot pa kung mapasok ang sundalo, kung makakuha ng freedom, na takutan kami ba? Umaga ng Sabado, inihanay na sa kalsada ang mga tangke at armed personnel carrier. Bata-batalyong Marines ang nagkasa ng mga armas, nagtanim ng mortar, nagsecure ng mga pwesto at tumulak papasok sa kuta ng BIFF. Kinalibrate na ng artillery regiment ang mga kanyon. 5 kilometro lamang daw mula sa firebase na ito, namataan ang mga kalaban. Ayon sa tagapagsalita ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters, wala ni isa sa mga miyembro nito ang tinamaan sa bakbakan. Aabot sa 300 mga miyembro ng BIFF ang tinutugis ngayon ng Armed Forces of the Philippines at desidido daw ang AFP na wakasan na ang digmaan. Alas 4:30 ng hapon, muling in-engage ng military ang BIFF. Ang pagbagsak ng mga 105mm howitzer sa kuta ng kalaban, hudyat ng mas malakas pang airstrike mula sa AFP. 2 attack helicopters at 2 fighter planes ang nagpaikot-ikot sa ibabaw ng BIFF-controlled area at tila kumukuha ng tiyempo. Alas 5 ng hapon. Nauna nang idineklarang no man's land ang lugar na pinagukutaan ng BIFF, kaya't kumpiyansa raw ang AFP na walang sibilyang matatamaan sa muling pag-engage sa kalaban. Mula rito sa Maguindanao, Cedric Castillo, GMA News.